Good morning ulit mga ka-agritipid ka-farmers ka man naroon ka magsasaka, masaganang ani sa ating lahat. At mag-a-update tayo yung nangyari noong nakaraang araw na biglang climate change, bumuhos ang ulan at ang lakas ng hangin. Pinagdaanan ng mga palay natin, hindi lang dito, pati sa Nueva Ecija, yung mga kasamahan natin dyan ay dinaanan ng malakas na hangin. Yung palay ng mga kasamahan natin dyan sa Agritipid PH. Okay? At ang araw ngayon ay March 28, 2024 sa oras ng magsi 6 o'clock. Okay? Mga 5 na yung oras. Ito yung palay natin sa edad na mag-85 days ngayon. Okay? Medyo okay naman ata, mapapabilis. Ayan na. Yung tubig ulan, yan tubig ulan ay napapakinabangan natin yan kung yung protocol natin ay kagaya sa atin sa Agritipid PH na hindi ganun na mahapay yung palay natin, bagkus ay strong yung protocol ng Agritipid PH team. Ayan. Kaya pag umulan yan, habang umuulan at iinit, sisikat ang araw mamaya, ay mas mabilis mahinog na naman, at yun ay pakinabang natin para sa batok para maging mabintog. Ayan, pansinin nyo ang kapal na dito yung naitanim natin sa kanal. Maging mabintog at malusog yung butil ng palay natin. Yung mga nasa batok ay magkakaroon ng laman, lalo kung wala na tayong tubig irrigation ganon, at hindi na tayo nakakapagpapasok, ay malaking tulong po yun, dahil alam natin yung tubig ulan ay napaka sustansya, may dala-dala yan NPK, hindi lang NPK, may calcium. Okay, deep research nyo po yan, ay napaka sustansya. Kaya kung umulan, pansinin nyo yung mga tanim natin dito, kahit hindi tayo nagdilig, ay biglang makikita nyo na bumulas yan, mga damo, lahat na tanim ay muling lalago. Okay? Dahil ang pinakamataas na sustansya yan ay yung nitrogen. Kaya sabi ko nga, kung yung protocol nyo ay mahina, nagdepende lang kayo sa soil analysis at ang recommendation nyo ay napakababa na nutrients na pampatigas, at yung ginamit nyo ay ang taas na nitrogen, doon nasisira yung protocol po ninyo. Dahil habang umuulan ay nadadagdagan ng katabaan yung palay ninyo, yun yung dahilan para humapay, madaling matumba, madapa, at nasisira yung plug leaf shift. Hindi pa nabuo yung batok ng inyong palay, ay patay na yung plug leaf shift. Ganun yung nangyayari po. Malaki po yung ibabawas sa anin nyo kung ganun yung protocol ninyo, dahil halos 30% yan, aabot ng 30% yung mawawala sa inyo kung ganun yung protocol ninyo. Okay, ngayon nagkaganon yung kahapon, makikita na natin yung mga nakatagong uhay dyan, dahil medyo tumagilid konti. Ayan, mamayang hapon kitang kita yan, yellow na yan. Okay, at mapapansin natin na makakargahan na yung kanyan, yung pinaka batok niya dito sa gilid ay halos sasagad na siya, dahil ngayon ay sapul sa sikat ng araw ng yan mga hapon. Pansin nyo, yan lang naman yung nakon sa atin, at ikutan natin, baka mayroon pa doon. Ayan yung na-damage nung, pero hindi naman na-damage. Sa tigas ng palay natin ay may sasalo. Sabi ko nga, sasaluin ng ibang palay yan. Ang importante dyan ay hindi, kahit matangkad yung palay natin, ay hindi sasayad sa lupa. At ang maganda nyan ay hinog na. Huwag lang yung nasa flowering stage pa lang kayo, nadapa na yung inyong palay, or nasa milking stage ay totally nadapa. Yun yung talagang masisira. Halos 50% wala kayong aanihin, dahil yung ilalim nun ay magiging dayami. Okay, yan. View muna natin. Ito yung long pin 2096 natin.
Pansin nyo gaano karami yung buhay dyan. Nakita na natin. Ayan. Tapos ito, buhay pa naman. Pag sumikat yung araw, tatayo po yan. Okay, tatayo pa po yan. Dahil buhay na buhay pa, hinog na. Buhay na buhay pa. Ito naman yung SL natin. Hindi na tayo dadaan dito siguro. Kasi masikip na yung nagsalubungan na. Dito na lang tayo. Ayan. Ayan, makikita na rin natin yung tuktok nito. SL28 natin. Tignan nyo, halos gumanda pa. Nabuhay pa muli dahil sa tubig ulan. Okay. Yan, medyo babagalan natin konti para ma-views nyo. Ang height ng palay natin, SL28 natin. Sukatin natin hanggang dun sa base. Kunin natin plug lip shape. Ayan. Hey! Oh, guys. Tapos dyan. Oh, ayan. Para makita nyo, dyan sa hanggang kwan pala. Talagang hanggang dibdib. Hanggang suso natin yung tangkad ng SL natin. Biruin nyo yan. Kung kanon kalakas tapos mahina yung tuhod ng palay ninyo. Hindi natin nagamitan ng pampatigas. Kasi yung foliar natin, yung Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer ay meron na po yun pampatigas na 2 nutrients. Okay? Diba? Gumanda pa. Lalo yan, basa pa. Iikot tayo. Habang nahihinog ito mga tanim natin ay gumaganda. Ayan. Lalong bumibigat. Para doon iikot tayo. Tignan natin kung may natumba. Pero sa tingin ko walang natumba dito. At yan ay wala na tayong kana. Mayroon pang tubig yan sa ilalim pero teka, sukatin natin. Ganyan, may stick kayo. Malambot pa yung loob. Yung tubig ulan nasa loob na. Ayan, may tubig pa. At least nakikita na natin yung mga uhay nung umulan. Lakas ng humidity. Yung mapapansin natin may nakikita tayong pa isa-isang full smooth. Lalo tumulan ako. Tapos sa araw mamaya ay ang lakas ng humidity level. Yung butil ng palay natin ay magkakrak yan. Dahilan na pag nag-crack ay pag nahamugan, nasikatan ng araw, ay magkakaroon ng mycelia. Yan ay yung bad fungus na mycelia. Okay? Yan yung full smooth. Ayan. Nagkaganyan. Nakasingit. Okay lang naman. Hindi naman lahat ng butil na lakas ng humidity. Yung pag-ulan kahapon tapos mainit, malakas yun. Hindi na tayo papasok dyan. Mababasa lang tayo. O, di ba kabilis mahinog? Nakarang araw lang yan, hindi nyo nakikita na mainitan mamaya yan, ay ang bilis mahinog. Parang yung sinasabi ko nga sa group chat, sinampol ko, kung may tanim kayong guava, may tanim kayong bayabas, di ba? Kung hindi kayo mapag-obserba, kung mapag-obserba kayo, mapapansin niyo pag natapos ang ulan, kinabukasan, ano yung mapapansin nyo? Ibig sabihin ay mabilis mahinog yung mga bunga ng prutas ninyo, yung guava, dahil nga sa tubig ulan ay napakasustansya, nandun nakapaloob yung pampahinog at pangpaganda ng butil. O, ito yung naulanan, sigurado ang tatabo ay mas lalaki yung butil ng palay natin. Yun yung benefits doon. Ayan, may full smooth, tag-iisa lang naman, sumingit. Ipansin ninyo itong SL variety natin, parang yung butil na rin ng palay ni Madam, yung pinuntahan natin sa Santiago, yung malakas sumani, yung naka 300 per hectares, yung SL8H variety. Okay, tara, bilisan natin. Ayan, di ba? Kabilis may hinog. Hindi yung maturity nga.
tinatansya natin, baka hindi aabutin hanggang ang maturity kasi ng long pin 2096 natin ay 112 at ito naman ay 113 SL28H. Ang pinakamatagal yung SL8H. Ayan, puntahan natin yung SL8H natin. Ayan, walang natumba, nakita nyo naman, tibay ng SL natin. Ang tangkad niyan pero walang natumba. Pero sa tangkad na yan, kung yung protokolyo malamya, hindi yung protocol ng Agritipid PH ay matutumba po yung palay ninyo. Kung hindi abono lang at mataas yung nitrogen ninyo, matutumba po yung palay nyo sa ganun na pabugsong-bugsong hangin at umulan. Unlike pag nagamitan nyo ng produkto natin, yung Yieldmore, ay makakasiguro kayong strong yung palay po ninyo, di ba? Sinabi ko sa inyo kagabi na bibilis mahinog yung palay natin dahil sa tubig ulan. Tinanggap niya yung tubig ulan dahil nakakontrol tayo. Maganda yung protocol natin. Tignan nyo, kalulusog. Yan ngayon yung butil ng SL28 natin. Kabilis na hinog. Maraming salamat. Tara, bilisan lang natin. Kita nyo, hinog na. Mamayang hapon to, ang dami nang nahinog. Okay. Habang umuulan yan, tatanggapin po ng palay natin dahil sa powerful na protocol natin. At ngayong wet season, targetin po ng Agritipid PH yung 300 na ani. Gamit yung pinagsamang protocol na tinatawag naming Voltis 5. Okay? Napinangalanan ni Sir Jules ng Nueva Ecija. Yan yung may pamilya dyan sa Phil Rice na sinasabi kong senior researcher, yung dating father niya. Ito yung SL8H natin. Mas hinog na tong SL20. Mapapansin natin na yung maturity days ng SL20H at SL8H ay tama sa brochure nila dahil mas late maturity ito ng 2 days, mga 2 days. Unlike dito sa SL20, kita naman natin na accurate yung maturity. Tapos dun sa long pin natin, pag pinag-compare natin yun nandun sa long pin, parehas din, mas unang nahinog yun kaysa dito sa SL28H. Ito naman yung SL8H natin. Yan. Ganda rin, oh. Diba? Hindi nyo na mapapansin yung content, no? Sagad dito hanggang batok. Binigyan tayo ni Lord ng sustansya galing sa ulan. Yung hinihiling natin ay napakabilis. God is good all the time. Napakabilis yung hinihiling natin ng ilang gabi ay ibinigay kaagad. Actually, yun, yung ulan na yun ay hiniling talaga natin at request granted naman po kaagad. Okay? Ganun kagaling yung ating may kapal dyan sa taas. SL. Ilang puno lang yan, oh, kalaki. O, di ba? Ang ganda ng tignan ng palay kung hinog na yung habang nahihinog, nagyuyukuan, habang nananalangin, lumuluhod, ay nagpapakumbaba, ay lalong gumaganda. Pero once yung uhay ng palay po ninyo ay ayaw magpakumbaba, ayaw lumuhod, ayaw manalangin, ay expected po yan na ampaw yung palay po ninyo, mahina yung ani. Ganun po yan. Pero pag yung palay ninyo ay mapagpakumbaba, marunong lumuhod, marunong manalangin, ay sigurado po yun, hindi kayo malulugi sa pagpaparming. Wala pong lugi yan dahil ibibigay at ibibigay po sa inyo yung magandang ani na hindi kayo malulugi. Ayan, ito yung SL8H natin hanggang dito. Pansinin nyo.
Dito lang may naihalo na kasi dikit na to sa magkadikit sa longpin 2096. Yan yung uhay ng SL variety. O, di ba? Sinabi ko nga sa inyo pampabintog 'yon. Tubig ulan, nagagamit natin yung tubig ulan dahil hindi tayo over nitrogen, nagamit natin yung tubig ulan para pampaganda pa ng butil ng palay natin, para pampatibay pa ng palay natin. Pansinin nyo, hinog na buhay pa yung plug leaf shape at hindi ganun nakadarker. Ayan, SL variety natin, hindi na tayo lalapit. Ayan, napakalaki yung potential na ani tayo ng maganda. Easy yung 10 metric tons na hinihiling na hinahangad ng iba na hindi pa kayang iani ng 200 per hectares. Okay? Sa Agritipid PH, sabi nga namin ay mag-upgrade na yung tinatawag nating area ay magiging ang area na lang. Pag sinabi naming area doon ay 200 kaban. Pag sinabi naming area, unlike sa protocol ng iba, pag area ay nasa 100 pa lang. Iniba na namin yung protocol namin sa Agritipid PH sa sinasabi naming area. Ayan. Okay, sa mga gustong pumasok sa group chat, group page, naka-private po yun dahil iniingat-ingatan natin yung mga bibitawan nating mga protocol doon para hindi magamit ng iba, makukuha ng iba, makakuha ng mga ibang company, ay magagamit lang po nila para magpayaman, hindi tumulong kundi magpayaman po. Kaya iniingat-ingatan po namin yung mga binibitawan naming protocol. Pasensya na kung kumukuha kayo, hindi namin ilinalabas lahat. Okay? Dahil hindi pwede. Kasi makukuha nga, gaya sinabi ko, makukuha ng ibang company ay iba yung makikinabang. Ito naman kalalaki. Pansin nyo, sinabi ko nga sa inyo, itong kwan din natin ay ang lalaki. Long pin 26 natin dahil sa pag-ulan, naging halos po marehas na sila ng butil dun sa SL variety. Dito tayo sa upland, halos sinog na. Pansin nyo? Ito yung pinaka-plan natin, di ba? Mamaya yan pag nasikatan ng araw, hindi na abutin ito ng 100 sa maturity, napaurong. Sabi ko nga, mapapaurong natin ng mga 5 days maturity itong mga palay natin. Ayan. Saan tayo dadaan? Dito na. Hindi na tayo dadaan doon. Pus muna natin, iikot tayo. Wala tayong daanan dyan. Sige, dito na. Ikutan natin. Sinabi ko sa inyo, ikutan natin ito para detalyado na nakikita ninyo. Kalalaki ng uhay. Lumaki yung butil. Napansin nyo, lumaki. Yung butil naging mataba. Yung butil ng palay natin nung umulan, tinanggap niya yung ulan para magpabintog, pagpaganda. Dito sa taas ay medyo malayo pagkatanim dito dahil nga naubos yung punla natin. Doon nagkakatalo tayo sa pagtanim. Sa lipat tanim, kung kukulangin yung binhi, siyempre ilalayo yan, tapos pides, sabi sa Ilocano, yung 1 and 2 na lang. Pause muna natin. Yan na, diba? Hinog na itong kuwan natin. Sabi ko nga, dapat umani tayo dito sa dalawang pinitak na ito. Magkasama kasi ito, tapos sinati ko dito. Umaani ito sa Trio7 natin sa na-produce ng Majo Farm ng 42 kaban. Kailangan hybrid ito. Big sabihin, 42 kaban, 57 average. Ay pumapalo yun yung 200 mahigit na. 10 tons mahigit. Kaya kailangan ang aanihin dito 50 bags kasi hybrid. Pag nakuha dito 50 bags, tapos may average na 60, 50 to 60, ay 300 kaban yun. 15 tons yun mga ka-agri. Kaya niya ng variety na to. Gamit yung protocol natin na may support na Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer ng AgriSave International.
Corporation. Sa mga nagtatanong pala, ang dami na nag-PM sa atin sa YouTube, sa Facebook. Hindi ko nga flooded everyday yung pasensya na. Nag-flooded talaga yung messenger ko. Ang dami nagpapaad, talagang uhaw na umani. May taas yung ani nila. Ang dami mga kababayan natin na gustong umani, may taas yung ani nila, na karamihan pa dyan ay umaani lang ng mababa sa 100. At pasensya na sa sasabihin ko dyan, ipopost ko sa group page at sa group chat or sa Facebook kung ready to market na tayo. Okay? Konting tiis na lang. Ilalabas na natin, ilolons na natin yung produkto po natin na Yieldmore Natural All-Purpose Foliar Fertilizer. Okay? Shout out pala kay Madam. Busy na, wag nyo nang istorbohin. Si Madam Gracia from UK. Busy na siya sa negosyo po nila dyan sa ibang bansa. Mga ka-agritipids. Yan, inform ko lang sa inyo. Kaya bihira ng sumilip. Nagpaalam naman siya noon na next month ay busy na po siya. At yun nga, nangyayari ngayon ay puro meeting na siya. Yan, i-inform ko lang sa inyo mga ka-agritipids. Baka hinahanap nyo siya na re-reply sa inyo. Ayan, okay. Shout out sa mga admin natin. Sila Sir Romel, sila Sir Lawrence from Doderisi from Europe pa rin. Si Sir Lawrence nasa Europe din, UK. Si Sir Bernard, okay, nandito lang sa atin yan, sa anihan, nandito raw, pupunta sila. Si Sir Martin ay nandito sila. Okay, shout out sa inyo, gagaling ninyo yan. Pagsama-samahin na natin yan, protocol natin sa wet season para sa 300, madali nating abutin yan, 300 ani, at matulungan yung ating mga kababayan. Wala, pansin nyo, wala kayong nakitang nadapa dito sa taas. Yan yung palay natin dito sa pinaka-upland natin. Tapos ito kasi mas mababa na, pero malalaki rin dito. Yun yung sinasabi kong umaani ako dito sa banda rito. Maliit na pinitak ng naanihan ko to ng 20 bags. Okay, ito yung tinanim noon na pinakita ko na ang layo. Yung dinaya 1 into, tapos ang layo yung nagtanim dito na lalaki. Pero nabawi naman sa dami ng sowi at tumangkad. Yan lang yung nadamage. Kasi yung banda malambot talaga dito. Banda, ito yung pinakamalalim na iron toxicity din na drainin ko dito. Ito. Yan yung binitak ko. Ayan, kaya alam ko kung saan yung magugulo. Yung kadalasan magugulo lang dyan, parang tatagilid, ayan mga portion na yan. Okay? Hindi na tayo dadaan sa gitna kasi masikip. Dito na tayo sa gilid. Ito yung palay natin. Ang tangkad dito. Sukatin natin. Long pin 2096. Okay, hanggang dibdib din, pero mas matangkad yung SL variety. Yung SL variety ay lalagpasan yung DD natin. Itong long pin sakto lang na nakatapat. Yan, okay. Masaya ako binabahagi sa ng actual kasi wala naman na tayong masyadong gagawin. Pasensya na pala sa boses ko, may sipon pa tayo konti. Ayaw ko namang ito si Agritipids, hindi basta-basta umiinom yan ng synthetic na gamot. Hanggang kaya ay hindi po yan iinom. Kaya hindi natin sisirain yung katawan natin sa synthetic na gamot. Kulang lang tayo sa exercise dahil wala na nga, tapos na yung palayan natin, hindi tayo maka-exercise. Kaya hihina yung katawan natin. Ayan, di ba, tangkad? Ito naman yung likod niya, katago. Di ba? Sinabi ko nga sa inyo, tubig ulan na pakinabangan natin. Mas gumanda yung palay natin nung naulanan. Halos parehas man yung kapal ng palay natin. Kaya sinabi ko nga sa inyo, mababa yung 10 metric tons dito. Okay?
na-bless po tayo. Na-bless tayo ng kagalingan. Binigay sa atin yan. At na-bless tayo ng mga kaibigan dyan sa group chat. At binigay sa atin na yung mga admin natin dyan ay na-bless tayo para sama-sama. Na-bless tayo ng mga kasamahan dyan sa group chat na walang sisira. Sabi ko nga, yung sisira dyan sa group chat ay tatadyakan ko po talaga dyan. Ilan na yung tinadyakan ko dyan sa group chat. Hindi namin kayo kailangan po dyan. Yung mga negative energy dyan, umalis po kayo sa group chat. Ayaw ni Ka-Agritipid Feeds ng ganyan. Kung yung mga bulok po dyan ay dapat mawalis. Dahil nakakasira po kayo, hindi kayo nakakatulong. Okay, ayan. Tara, ito na yung nakahiwalay. Ikot tayo dito para makita nyo. Ito, dito tayo, yung sinasabi ko, dapat maanihan natin ito ng kahit 58 or 60 bags. May average ng 50 to 60. Kung naanihan natin yun ay 15 metric tons mahigit. Di ba wala namang natumba. Ito, ulitin ko, masikatan ng araw mamayang, ayan, maganda naman yung panahon ngayon ay bukas iba na naman yan. Talagang ang lalaki na ng butil niyan, lumaki. Naghihintay lang ng sapat na solar radiation po yan. Malaki yung magiging resulta ng butil nito. At mas mag times 2 times 3 yung pagkahinog. Ganun kabilis. Halos uurong siya ng 2 to 3 days ulit. Na imbes na maglalaro ay mas mapabilis. Ayan. Okay, ito i-upload natin sa YouTube channel para nasundan nyo. Sabi ko nga si Ka-Agritipid Feeds ay hindi nagpa-farming yan ng kwentong barbero lamang. Ipakita namin sa inyo ng Agritipid Feeds team kung gaano kaganda yung aming pamamaraan na hindi nagtsatsambahan lang po tayo, hindi na tayo pupunta sa dulo. Ayan, pakita ko na lang sa inyo sa gitna. Ayan, hindi tayo makadaan. Ayan, hanggang dun yung dulo natin. Balik na tayo. Ayan, lapit na. Nakailan na tayo? 27 na. Pause muna natin. Mahirap mag-upload pag malaki yung files, mga Ka-Agritipid. Ang bigat. Ito na tayo, sa nakahiwalay pa rin. Tapos ito yung pudlaan natin dati. Diyos nyo yung mga uhay natin ulit. Ganda nito pag hinog na yung magsasalubungan itong dalawang variety na. Ay, yung isang variety natin to. LP 2096 pa rin to. Ayan. Pansinin nyo yung nakahiwalay natin. Hinog na hinog na. Let's go. Tatago pa rin. Diba? Kaganda niyan pag nag-golden. Diba? Strong. Nakita nyo naman yung dahon ng palay natin ay antigas. Ito. Yung likod ng pigiran natin. Giant. Dito na tayo. Diba? Ang haba ng uhay. Yan yung likod. Ito yung pagitan natin na ginawang kanal. Ang laki. Yung mababawas sa sakahan natin, isang pinitak. Ayan, paliko dyan. Tapos papunta doon. Yung pinakita ko noon. At halos isang pinitak or 1,000 square meter yung natanggal sa sakahan natin. Ibig sabihin, pag aani tayo, ay babawasan natin ng yung 15,000 square meter natin, magiging 14,000 lang natin i-compute yung ani natin. Ganun pag i-compute natin itong ani natin ngayong dry season. Okay, abangan ninyo.
kung ilan yung aanihin natin at pwede pa nating i-improve sa wet season itong ani natin. Wala, di ba? Walang nadapa. Doon lang sa harap kasi sobrang kapal yung nandun tumagilid. Yan na yung pagitan nila. Wala na tayong dadaanan, no? Nagsalubong na. Kaya balik tayo doon. Balik na tayo doon. Dito na lang ang pinakamagandang daanan natin. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Magandang araw ulit sa ating lahat. Happy farmers! Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTipid PH. At puntahan nyo yung YouTube channel natin at sa Facebook account. Ang Facebook account natin, Efrel Banalsugi. At i-PM nyo rin yung mga admin natin dahil pwede silang mag-add sa inyo, hindi lang ako. Okay, bye-bye. Maraming salamat.